Nag-camping ang eksena ni na mother sa Mindoro at nag-ihaw pa sila gamit ang takip ng electric fan. Wow! Another Mindoro ganap na naman ang vlog natin for today, pero eto nga yung mga naganap nung gabi. Paano ba naman kasi nagkaya yan talaga si na mother na dun nga matulog sa ilog? Kaya naman kahit napakadilim na at gabing-gabi na ayan talagang for the go sila dito sa may ilog para mag-camping. Sabi ko nga grabe ang lalakas ng loob ng mga to. Diyos ko talagang kinekering mag-camping sa ganito. Pero kasi guys, itong ilog naman na napintahan nila maaliwalas talaga siya. Sa ilog na to nga walang masyadong puno tapos talagang puro batuhan lang yung nakapaligid sa mga ilog. Syempre nanguna nga sila dyan ng pagtatayo ng kanya-kanyang mga tents. Yan na nga talaga agad yung inuna nila para nga maya-maya ready na rin talaga pagtulog after ng lahat ng mga ganap. Kanya-kanya rin naman sila mga tent dyan at isa-isa nga nilang itinayo yan. Syempre naman pinagtulong-tulungan na lang nila din yan para madalis na nga siyang maitayo. Pero sabi ko nga mahihirapan talaga sila dito sa patent ni mother kasi alam nyo ba yung dala niyang tent ngayon napakalaki. For dakyat pa nga siya dyan kay McQueen para lang makuha yung tent na yan guys. Ito kasi yung tent guys nakasya parang 10 to 15 person availability. O diba napakadami kasi napakalaki rin naman talaga ng tent na to guys. Matagal na rin yan no order ni mother to tapos ayan meron pa nga siya dyang nilabas na parang briefcase. Malalurky rin naman kayo kasi hindi siya ordinaryo na briefcase guys ha. Kaya rin nga palagi siya nakalagay kay McQueen at hindi na nga yan binababa kasi baka nga magamit natin kapag kailangan natin. Binuklat nga lang yan ni mother tapos ayos niya lang tapos tingnan nyo tinulungan lang din siya ni Tito dyan at naging lamesa at upuan na yan. O diba Transformers ang epekto? O diba ganyan talaga kasi kapag magaling maghanap online ng mga gamit talagang nakakita nila yung mga pang Transformers na gamit. Anyways, yung mga food nilang dala, sinetap na lang rin nga nila dyan sa mini table na dala ni mother. After nun, continue na nga sila pagbubuo ng tent hanggang sa etong tent na nga ni mother na dala yung inumpisahan nilang buuin. Pinagtulong-tulungan na rin nga nila yan para mabuo na pero medyo mahirap din kasi talagang buuin itong tent na to. Kasi unang-una nga sabi ko sa inyo napakalaki niya tapos pangalawa hindi talaga siya gaya ng mga usual tents. Dahil nga malaki siya tapos dalawang room din to guys so medyo iba talaga yung paggagawa sa kanya. Buti na lang talaga kinaya ni na Tito at ng mga ati Mean. Kasi syempre, first time nilang buuin tong tent na to, pero kineri naman nila, o diba, ang galing rin talaga. Naalala ko kasi, nung binili tong tent na to, tapos nung karating nga sa bahay, binuo agad ni na kuya at medyo nahirapan din sila magbuo. Pero itong sina mother, sina tito, tas yung mga pinsan ko, parang easy lang talaga sa kanilang buuin niya. Pero sabi ko nga, hindi naman ako kasama dyan, kaya hindi ko talaga masasabi kung talagang easy lang sa kanila or nahirapan din talaga. Pero dyan nga sa video guys, kita nyo naman kung gaano talaga siya kalawak at kalaki. Sabi ko nga parang hanggang 20 or 30 na tao kasya dito kung kakayanin. Bala ito yung itsura ng loob niya guys, gaya na sabi ko sa inyo, 2 kwarto siya, o diba, kung 2 kayong couple, o diba may privacy, ay grabe naman. Pero legit yan guys, 2 kwarto siya, tapos pwede mo rin naman sarahan yung pinakapinto, tapos meron pa siya ng parang ganyan pinaka-terrace. Syempre, hindi naman pwedeng dito lang sila basta humiga since batuhan nga to, kaya naman si mother tamang-tama, may dala siyang sandamakmak na airbed. Sabi ko nga naging worth it din finally yung mga binibili ni mother na mga ganito, kasi nga ngayon kahit nahihirapan sila mag-pump, kahit papano kineri rin nila at natapos nila yung airbed na yan. Syempre, share din sila sa bed na yan guys, dahil nga may mga kasama rin silang bata para comfortable rin yung higa ng mga bata. At ayan na nga guys, may dala pang mic ang mother. Hindi naman carry guys kasi dyan sila nag-ihaw sa pinakatakip ng electric pan. O diba, napaka-witty. Syempre naman nilinis rin nila yan guys bago gamitin. Pero isipin nyo na lang diba, napakagaling ng utak. Hindi na nga naman talaga kailangan pa maghanap ng griller kung talagang wala. Carry na yung mga nakikita mo na lang sa paligid. At in fairness, nakakaluto rin talaga sila guys. Tingnan nyo, may hotdog pa rin talaga dyan. May isda rin syempre, hindi mawawala yan kapag ihaw. Tapos hindi ko na alam kung ano yung iba guys, kung baboy ba yan or what. At syempre, nalafang rin naman nila yung kanilang inihaw at nauna na rin ng kumain ang mga bata. Yes po, may mga kasama sila mga bata dito ha. Ang titibay rin talaga ng mga bata, diba? Hindi sila natatakot since sanay na rin naman sila. Pero syempre, safe rin naman dito sa may ilog since wala rin naman talaga masyadong tao dito. Anyways, after kumain ng mga bata, saka rin nga nagsikain na syempre ang mga matatanda since kanina pa rin nga sila nagbuo na tent, nag-ayot ng gamit tapos nagluto pa. Hindi lang nga yun guys, after pa nila magkain ng tingnan
nyo naman, talagang napakasisipag naghugas pa ng mga pinggan dyan sa ilog. Sabi ko naman sa inyo, talagang napakawiti nila. O diba, mahugasan lang yung pinggan kasi syempre mas maganda kung malinis mo na silang iuwi. Kaya naman dyan na nga nila yan hinugasan sa ilog. O diba, okay na okay yung paghugas. Libreng-libre ang tubig. Syempre, hindi mo na kailangan magbayad pa ng bill sa tubig. Anyways, habang busy-busy naman ng mga babae dyan paghuhugas, yung mga boys naman may mga pinagagagawa nga dito sa may ilog. Nangingis-isda sila dyan guys, may hinuhuli-huli sila. Nung una nga, hindi ko talaga guess kung ano ba yung hinuhuli nila. Para kasi naghahabang lang silang ganyan, tas sinisipat-sipat lang nila. Tas parang may tinutusok hanggang sa ayan, nakita ko na talaga guys kung ano ba yung hinuhuli nila. Kaya naman pala tinutusok-tusok na ganyan, napakagaling diba? Pagalingan na rin talaga. Tas tingnan nyo itong bata, o diba? Nakahuli rin ng isda. Ang galing diba? Daig-daig pa ako. Diyos ko, kung ako nandyan, hindi ko kakayanin. After naman ng mga ganapaya, nagsitulugan na rin nga sila sa kanya-kanya mga tent. O diba, napagod na rin kasi talaga. Pero mga bata, energetic pa, parang hindi napagod. Kinabukasan naman nagising na sila bago sumikat ang araw. At tingnan nyo naman, diba yan yung loob. Pero paglabas mo, ay sobrang ganda. Ang sarap nga gumising kapag ganito guys, mas ma-appreciate mo talaga. Sabi ko nga, worth it din talaga yung hirap mo sa gabi ng pagbubuo ng tent. Tapos syempre yung hirap sa pagluluto kapag ganito naman yung makikita mo sa umaga. Before sunrise pa nga to guys, babago pa lang talaga nagsa-sunrise, kaya napakaganda pa rin talaga dito. At napakaganda rin naman talaga ng lugar. Nainggit nga ako, kaya sabi ko kay Mother, Diyos ko, pag kami umuwi ring Mindoro, gawin din natin yan. Ito naman yung hindi pwedeng kalimutan ni Mother pag pumupunta sa ilog. Talaga nanlilimot siya ng mga magagandang klaseng bato. Tapos syempre, bago na rin nga sila umuwi para magising sila, nagkape na rin nga sila dito. O diba, handang-handa mga personality, may tasa pa.